Magandang araw mga kaagham! Nagbabalik ang programang Hitik sa Kaalaman hinggil sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kami po ay nagpapasalamat sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aming programa. Kaya't samahan nyo kami ngayong araw upang alamin ang teknolohiya at serbisyong hatid ng Central Luzon State University Agriculture and Food Technology Business Incubator or CLSU-AFTBI na matatagpuan sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa pagninegosyo, isa sa pangunahing konsiderasyon ay kung paano mapipreserve o mapapatagal ang shelf life ng isang produkto. Lalo't higit ang puhunan sa pagbili ng mga kagamitan sa pagpuproseso. Sa pamamarang ito, higit na mabibigyan ng magandang kalidad ang mga produkto ng ating mga MSMEs. Kaya't halina, samahan nyo kaming bisitahin ang mga teknolohiya ng CLSU-AFTBI at gayon din ang mga makabagong paraan na kanilang ibabahagi na tiyak na makakatulong sa ating mga food processors at would-be entrepreneurs. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sicat, ako po si Leigh Sicat at ito ang Probinsyensya. Ang Agriculture and Food Technology Business Incubator ay naitatag noong 2010 sa pamamagitan ng pondong pinagkaloob ng DOST-P card. At ang layunin nito ay para mapacilitate yung pag-transfer and pag-commercialize ng mga CLSU-developed technologies, gayon din yung mga pagtulong dun sa ating mga MSMEs at gayon din dun sa ating mga spin-offs at mga startups. Yeah, so actually, nung nagsimula ang AFTBI noong 2010, karamihan sa mga pinagkaloob ng DOST, through DOST-P card actually ay GIA, Grant in Aid. So, naparenovate itong facilities ng AFTBI. Gayon din ay nakabili ng mga bagong equipment para sa ating mga incubatees. So, na-improve natin yung ating smoking lines, yung ating bakery lines, yung ating meat processing lines, juice lines, and including also our laboratory facilities. Unang-una na dyan, meron tayong mga mature technologies na ino-offer natin sa ating mga clienteles. So, number one yon na pinoprovide natin sa kanila. Pangalawa, meron tayong mga facilities for meat processing, sabi ko nga sa inyo kanina. Meron din tayong mga offices for our incubatees. And then, nagpo-provide din tayo ng mga legal advices, mga trainings and seminars for our clienteles. At gayon din, meron din tayong pinoprovide na mga financing assistance or nililink natin sila dun sa ating mga partners na mga financial institutions. So, yun yung mga ilan sa mga services natin. Para maka-avail yung ating mga clients, yung mga incubatees natin, dun sa mga services natin na yun, unang-una, kailangan nilang mag-enroll as incubated dito sa ating AFTBI. So, para makapag-enroll sila, mag-fill up lang sila ng application forms and then i-assess natin. And then once na nag-qualified sila doon, base doon sa needs assessment natin sa kanila, then that's the time na makakapag-onboard na sila doon sa ating programa. Pagdating dun sa mga facilities natin, actually ay meron tayong charge na very limited amount lang. Pagdating sa utilities like electricity and water, so actual cost na yung binabayaran ng ating mga clients dyan. Pero pagdating sa mga rentals ng mga equipment, rentals ng mga spaces, kapag sila ay mga incubatees, subsidize sila. So meaning, certain percentage ng kanilang business operation ay tayo yung sumasagot as AFTBI. So in short, sinusupport natin yung kanilang business operations. Gusto lang nating iparating, unang-una sa ating Pangulo ngayon, si President Resty Abella. Maraming salamat sa kanyang support dito sa ating AFTBI. At syempre, hindi natin madidiscount yung naging tulong din or contributions ni former President Dr. Edgar Orden. Actually, when I assumed the directorship dito, Vice President pa lang noon si Dr. Orden. So thank you very much din sa kanyang support.
And sa DOST in general, malaki yung naitulong ng DOST sa operation ng AFTBI. Sabi nga natin kanina, from the very beginning, sila yung nag-provide ng GIA or ng pondo para masimulan yung renovation at pagbili ng mga equipment na kakailanganin ng ating mga incubatees. And also, thank you very much din sa director ng DOST Picard, lalong-lalo na kay Sir Reynaldo Ebora at sa team ni Sir Noel Katibog sa TTPD. Kasi sila yung talagang walang sawang sumusuporta sa pagpo-provide ng pondo and trainings na rin para dun sa para ma-ensure na maging sustainable yung operation ng ating CLSU AFTBI. Okay, so sa lahat ng mga MSMEs out there, and sa mga gustong magsimula ng kanilang mga negosyo, maaari kayong bumisita dito sa CLSU AFTBI. Kami ay more than willing to assist kayo para mas mapaunlad pa natin yung inyong mga negosyo. Isa na namang episode ang ating natunghayan. Patunay na sa tulong ng siyensya, teknolohiya at inobasyon, posible ang dati tila imposible, lalo na sa larangan ng food processing. Kaya naman huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST Central Luzon at DOST Nueva Ecija at iba pang mga provincial offices dito sa gitnang Luzon. Gayon na rin mag-subscribe sa aming official YouTube account, ang DOST-Central Luzon. Mga kaagham, samahan nyo kami sa susunod na linggo upang ipagmalaki ang iba pang mga programa at serbisyo hatid ng DOST dito sa gitnang Luzon. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar B. Sicat, ako pong muli si Lid Sicat at ito ang Probinsyensya.